hello po sa lahat ng mga nandito right now. Welcome po sa ating event for today, which is Legacy Builders. Alright, sa lahat ng mga nandito ngayon, shout out natin, okay? Yung mga nandito kasi marami po akong nakikita ng mga naka-open ng camera. Okay, so sa lahat ng mga nandito ngayon, please type kung nasaan ka ngayon or kung nasaang bansa ka para ma-shout out natin. Okay, ayan. So, shout out ko muna yung mga naka-open ng camera. Okay, ayan. So, shout out po kay Sir Axel Atasan. Hello po sa iyo dyan. And kay Coach Tinay Obalde. Si Coach Tinay pala to. Hello po sa iyo, Ate Tinay. Congratulations po. At the same time, welcome po sa ating event for today. Ayan. So, hello din po kay Tita Lourdes Guevara. Ayun, so hello po sa iyo dyan. Parang malamig po dyan sa inyo ngayon. Okay, ayan. So welcome din po kay Coach Julius, kay Ate Vanessa Rapada. Ayan, so mga busy ang mga person pero nandito ngayon, di ba, sa ating event for today. And thank you so much sa mga nag-type. Okay, ayan kay Coach Jomar watching from Isabela. Ayan, so hello po sa inyo. And ayan, so shout out po kay Ate Vilma na naka-open ng camera. Ayan, so hello po sa iyo dyan. Kay Mentor Irene, ayan, so ready na. Ayan, so thank you so much sa lahat ng mga nag-type, di ba? Welcome po again sa ating event for today, which is Legacy Builders, okay? So yung mga tao, okay, natatawagin ko right now is mag-share, okay? Nang naging journey nila dito at the same time, di ba, magbibigay ng inspiration sa lahat ng mga nandito ngayon. Ayan, so kaya please type I am ready kung ready ka na. Ayan, so para naman alam ko na ready na yung lahat ng mga nandito right now. Yan, so welcome po again sa lahat ng mga nandito. Ayan, thank you so much. Alam ko na ready na ang lahat, di ba? Siyempre, bago ang lahat, di ba? Magpapakilala muna ako. I am your host for today. I'm Crisa Paulo po from Oriental Mindoro, and right now, di ba, isa na din sa natulungan ng ating community. And right now, I know for sure na ready na ang lahat. Ayan, so marami na nagtatype ng I am ready. Okay, so ngayon, tatawagin ko naman yung ating first sharer. Okay, ito naman po is licensed professional teacher. Okay, and right now, isa na po sa newest millionaire circle ng community natin ng Digital Biz. Hindi ko napapatagalin. Let's all welcome Mentor Maria Irene Madrona. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Ayan, thank you so much sa ating napakagandang host kay Coach Crisa. Ayan, naririnig po ba ako loud and clear? Ay mo, naka-thumbs up na. Ayan, sige nga, kung naririnig ako loud and clear, kaya hindi pa type ng number 31. Ayun, bilis ni Galaxy A31. Hello po sa inyo. Ayan, so syempre, if loud and clear naman na ako, magpo-proceed ako and magpapakilala muna ako. Baka kasi yung iba sa atin, di ba, mga first timer sa Zoom natin, hindi pa ako kilala. Yung iba kilala na din ako. Pero syempre, para at least, di ba, ayan, wait lang. Ayan, nakikita pa naman ako, no? Ayan, so share po ng tech. Pa-share po ng slide natin para at least mapakilala ko yung aking sarili sa bawat isa. Ayun. Ayan. So, syempre, bago lahat, my name is Coach Maria Irene Madrona. Eh, nakikita naman yung slide ko. I am Coach Irene Madrona. Dati po akong teacher. Okay? Kung may mga teacher dito, shout out po sa inyo. Diba? Dati po ako empleyado. And then, syempre, Millionaires Club member. Sinabi ng ating magandang host and part po ng Technocrat Top 20. Okay, so aside dyan, pakita ko din po sa inyo kasi sabi, isi-share po, di ba, yung journey. So, syempre, bago tayo pupunta sa mga result, ipapakita ko muna sa inyo or isi-share kung ano po ba yung pinagkakabalahan ko before. Okay, bago ako na-involve sa DigiBiz community. Ayan, so yan po pala yung life ko before. Kung makikita nyo, ayan, so nagtapos po ako ng course na education. After po niyaan, naghanap po agad ako ng trabaho na align po sa
syempre, sa natapos kong kurso. So, yan po, naghanap ako ng school na pwedeng ma-applyan. And ang good news po niyan na, di ba, natanggap agad tayo. And hindi po ako dito sa Bicol nag-teach. Kumbaga, na taga Bicol ako, pero nag-teach pa ako sa Batangas. Doon po ako na-hire. Okay? Tapos, sa mga kasama ko po dyan, dito sa lower left na side, left ba yan? Sa left, ayan. So, mga kasama ko po dyan, mga co-teachers ko, nakapwa ko po Bicolano. Bicolana, ayan, halos lahat po, kasi na nasa picture babae. So, lahat po yan mga Bicolana, and yan po yung mga students ko. And marami po pong student, yan lang po yung hinawakan or na-handle ko na mga estudyante. And aside dyan, di ba, pinakita ko sa inyo yung nasa nasa school. And syempre, bago ko na-involve dito, and nung na-involve na ako rather, pakita ko sa inyo yung mga nangyari na sa akin. Okay, sige nga po. Yan. So, yan na po yung life ko ngayon. So, ang good news niyan, kasi kung dati, ang ginagawa ko, ang pinakarating ko lang, apartment, di ba? Lahat po kasi kaming teachers nasa isang apartment. Apartment, school, church, ganun lang po yung routine ko. So, yun lang pong tatlo. Bibihira lang ako makapamasyal kasi nga po, kailangan pong mag-save ng pera. Okay, so dito, napaka-grateful kasi dahil sa Technoprat and sa DGB's community, yan na po yung buhay ko ngayon na kung saan nagkakaroon na po ako ng freedom. Okay, kung dun sa picture na yon, hindi ko lang po napansin nyo, mas dito po sa picture na to, super happy ko na po kasi nasa tamang community na ako and di ba, nasa tamang society na ako sa mga kasama ko dito. Okay, so aside dyan, yan na po na-experience ko, magkaroon ng mga adventure, pumunta sa mga mamahaling hotel, magkaroon ng mga pictorials, and sa gala po namin, yung video kanina na andun po ako, diba? Kita nyo naman. Ayan, so aside dyan, next po tayo, next slide. Ayun, so aside po dun sa life ko, yan po yung i-share ko sa inyo. Kung dati nagtiteach ako sa mga estudyante na gustong matuto, dito po, ang tinuturo ko naman, di ba, yung mga tinuturuan ko dito, yung iba't ibang background ng mga dreamers. Ibig sabihin, willing sila maging successful o magkaroon ng pagbabago sa life nila. Hindi naman ako nawala sa di ba, sa passion ko, kasi same lang naman siya. Same lang naman na nagtuturo ka. Pero iba't ibang klase na ng tao yung tinuturuan mo, which is yung mga dreamers na. Okay, so aside dyan, pakita ko din po sa inyo yung mga achievements ko. Ayan, travels muna tayo. Excited ako, no? Ayan, sa travels muna tayo. So, kwento ko din sa inyo, before po, hindi ko naman pinapangarap na mag-travel. Hindi ko nga pinapangarap na pumunta sa Boracay kasi sabi ko malabong malabo. Pero dahil po sa DGBs, diba, dahil sa community and sa mentors ko, binibigay po siya kahit hindi ko manhilingin. Ayan, kaya super grateful ko kasi yan na po sa akin yung pinapa-experience. Kapag travel ako last year, kasama ko yung mga coaches, last year sa Boracay, ayan, yan po yung proof na nasa Boracay tayo. Hindi ko na sinama yung iba, di ba? Kasi di kakasya, super dami nun. Ngayon, ang good news nun, since isa po ako sa recently na na-awardan bilang Millionaires Club member, yan, may pa-travel po yung mentor ko. Ayan, shout out kay Mentor Jessica May Rosal kasi isa po siya sa nagbigay po ulit ng, di ba, pa-experience ulit sa Bora. So, ibig sabihin, dito, kahit saan mo gusto pumunta, kahit paulit-ulit pa, pwedeng-pwede. Okay, so sige nga, patype nga ng number 41. Diba? Kasi since 41 tayo, patype ka ng number 41 kung gusto mo din mag-travel ng Boracay. Ayan, parang super dami. Ayan, so igalingan nyo, lalong-lalo sa mga nandito para by next year, diba? Since December na, by next year, malay nyo, magkaroon na din kayo ng chance na makapunta ng Boracay. Okay, so next dyan sa slide na yan. Ayan, so kanina, di ba, Boracay, local po yan dito sa Pinas. Ang good news naman nun, di ba, sabi ko hindi ako mahilig sa travel, pero binibigay siya. Ngayon, hilig ko na po siya. So aside po sa Boracay, nakapag-travel po ako ng Hong Kong and Macau, isang country, ay isang year, di ba, last April lang po ito, nakapag-travel ako ng Hong Kong and Macau. So ibig sabihin, dati sabi ko, malabo. Same ng Boracay, malabo siya puntahan. Pero dahil po sa ganda ng opportunity, ng community, binibigay po siya sa akin. So, nakapag-travel sa Hong Kong Ocean Park, sa Disneyland, sa Macau.
Pero ang mga kasama ko dito, mga mentors and coaches na mga dreamers talaga. Okay? Ang mga kasama ko dyan, para ma-inspired kayo, baka may mga attendees dito na mga OFW. Meron po. Good news kasi meron kaming kasama OFW dyan na nag-for good. Ibig sabihin, kasama na namin sa community. And mga empleyado, and lalong-lalo na mga estudyante. Super na-inspired ako kasi mga 18, 19, 20 na edad na mga estudyante, kasama po namin dyan. Okay? So, napakaganda ng community namin. And syempre, pumunta po kami sa country na yan, hindi lang po basta mag-enjoy, kundi i-meet din po yung mga OFW leaders namin na nagtiwala din po sa amin online. Okay? So, next po. Ayan. So, syempre, i-share ko din po sa inyo yung achievements ko dito sa community. Yung nasa taas po, dati attraction lang din po siya. Okay, dati attraction lang siya na nung nag-start ako dito, ano kaya yung feeling na ma-awardan na Silver Executive or SE, 'di ba? Ma-awardan ng Millionaires Club member, and then syempre makasama sa top 20 ng mga kasama yung mga kumikita ng malaki. So, from attraction po, 'di ba, nangyari siya, magkaroon ka na, kumbaga, syempre gagalingan mo, 'di ba? So, from attraction, nangyari na po siya. So, yan po yung proof na picture na nasa baba. Ayan, na-awardan po tayo na Silver Executive. Okay? Na-awardan din po na Millionaires Club member. Ibig sabihin, kumita na po ng million dito sa community. So, super legit, di ba? Kumbaga, kumita ka ng million, nasa legit ka na company, and nasa tama kang community. So, aside dyan, eto lang din po, this month, di ba? Kala ko tagal na, this month pa lang po ito. Isa po tayo sa na-awardan na top 16, di ba? Out sa maraming mentors and coaches, makumikita ng malaki, di ba? Napasama po tayo bilang top 16. So, dati, ilang years yun? Mga 3 years na ina-attract ko lang po. Ngayon po, nangyari siya. Okay, and alam ko, by next year, masisipagan ko pa para ma-hit natin yung pinaka-top. Okay, so yan yung achievements ko. Sige, kung gising pa yung bawat isa, pa-type nga ng number 1 kung gusto nyo din po ma-achieve or magkaroon ng mga ganyang result. Ayan, bago tayo mag-proceed, ayan, so marami, di ba? Ayan, pa-next po ng ating slide. Ayan, so syempre hindi ko po makukuha or ma-achieve po yung mga ganong result na nabanggit ko, yung experience, yung mga achievements, yung mga travels, di ba? Kundi po dahil sa mga mentor ko. So pakilala ko po sa inyo, Mentor Joseph Lim, Mentor Jessica May Peralta Rosal, pinaka-upline ko po. And then syempre kay Mentor JP. So sila po talaga yung nag-guide sa amin. Kung isa ka sa mga na-handle ni Mentor JP, Mentor Jess, Mentor Jaylene, ibig sabihin, ikaw na din po yung next. Okay? So, pa-next slide po tayo. Ayan. So, syempre, yung mga realization ko dito, i-share ko po sa inyo yung 5. I-share ko dito yung mga naging realization ko nung nasa journey na po ako. Yung journey ko, kumbaga. Okay? Number 1, acceptance. Sa acceptance, i-share ko sa inyo na lahat ng bagay na nangyari, kailangan accepted mo. Okay? Accept mo. Kasi kapag hindi mo siya in-accept ng magaan, alam mo yung mangyayari sa'yo, di ba? Dapat marunong ka lang mag-accept. Kasi, sabihin natin, ngayon, hindi mo pa siya makuha, di ba? For example, na-reject ka, accept mo lang kasi merong learning na ibibigay dyan. Okay? Naintindihan naman? Okay, so next po tayo sa number 2. Sa 5 po itong realization, mas maganda ma-share ko po sa inyo. Okay, pangalawa naman, kung nakikita nyo dyan, goal getter. Marami kasi sa atin, lalong-lalo na paparating po, di ba? Month na ngayon ng December, matatapos na yung 2024. So, next year, or next month, January 2025, marami sa atin, di ba? Marami yung mag-goal set na ganito yung kikitain ko, ganito yung opportunity na sasalihan ko, pero hindi nila ina-actionan. So, sabihin, parang useless lang din naman. Dapat, pag nag-goal set ka, ginagol set mo yung sarili mo, dapat nakukuha mo siya. Okay, wag kang papayag na hanggang goal set ka lang. Okay, kasi kagaya sa akin, dati, kumbaga inatrack ko lang din, gusto kong ginol set yung sarili ko na ma-achieve yung mga ganong result. Ngayon po, nakuha ko na siya, and marami pa pong paparating. Okay, na result na gusto ko talagang kunin. Okay, so pangatlo na realization ko sa sobrang sayang journey. Okay, pangatlo, pa-next po. Ayan, so syempre, pangatlo dito, share ko din sa inyo,
yung solution center. Ibig sabihin, kahit na, di ba, may mga member dito, may mga hindi pa member, di ba? Ngayon pa lang po na-introduce yung opportunity. So sa akin, nung sinare po sa akin to, wala pa akong pera that time, pero yung focus ko, nasa solusyon. Ano yung pwedeng gawin ko? Ano yung pwedeng solusyon dito para makakalagpas ako dun sa challenge na yun? Ngayon, dito, sa akin, nung nag-start ako, actually, nung na-share sa akin to, wala pa akong pera. Pero, since gusto ko yung opportunity na to, ginawan ko po siya ng solusyon or ginawan ko ng action. So, sa lahat ng nasa atin dito, ano man po yung sitwasyon nyo ngayon, or ano yung challenge or blessing na dumarating sa inyo, dapat po yung focus nyo lagi yung sa solusyon. Okay? Kasi dun po tayo mag-grow. Okay, malinaw po ba? Ay, patayip naman ng number 1 para nakikita kong active. Ayan. So, pang number 4 na realization ko, ayan, nabilis. Okay, pang number 4 na realization ko, para at least, syempre, darating talaga tayo sa mga journey ganito. Ayan, be patient. So, di ba, hindi man siya binibigay ngayon. Actually, magkakaano lang din naman siya. May connection naman siya sa bawat isa na na-share ko. So, dito sa pagkakaroon ng patient, hindi mo man makuha ngayon, it's okay. Bawi ka next month, okay? Wag lang super tagal. Kasi, syempre, bakit naman super tagal? Dapat mabilisan lang. And wag kang mapapagod maghintay kasi syempre, sabi nga, kapag hindi pa sa ibibigay, may purpose yan. Okay? Pero dapat, habang naghihintay ka, may ginagawa ka. Di ba? Baka may mga nakakarinig dito, sige, bawi na lang ako next month. Next month, bawi ako. Pero hindi mo talaga siya makukuha. Lagi mo maririnig na babawi ka kasi hindi mo siya ginagawa ng aksyon. So, dapat, gagawan at gagawan mo siya ng aksyon. Tama po ba? Tama po ba? Ayan. So, syempre, yung last na realization ko dito, and hello, Coach Axel. Diba? So, dito sa number 5, na realization ko, maging happy ka sa success ng iba kasi darating yung time na turn mo naman. Kumbaga, time mo na din yung magiging next. Okay? So, hindi man ngayon, kumbaga, ang pinaka-message nito, marunong kang pumalakpak sa success ng iba. Kasi, di ba, kakapalakpak mo yan, kakagawa mo ng action, hindi mo na namamalayan. Ikaw naman yung next na pinapalakpakan nila. Or ikaw naman yung nagbibigay ng inspiration sa bawat isa. Okay? So, syempre, siguro ang next po dyan, yung message ko na lang po sa lahat ng naandito. Okay? This opportunity is yours. Kailangan mo lang mag-believe. Kailangan mo lang magkaroon ng believe sa sarili, sa mga mentors na nakapag-invite sa inyo, sa mentors na nakakausap nyo ngayon, sa mga coaches. Kailangan nyo lang maniwala. And then, syempre, maniwala din kayo sa community. Na hindi lang yung mga coach yung mag-guide sa inyo, kundi yung buong community po. Kasi dito po, given na siya lahat. Okay, and then syempre, kung nasa tama ka na community, mga mentors, mga coaches, mas maganda, wag kang papayag na hindi mo siya ma-achieve. Dapat, i-achieve mo talaga siya. Kasi iba po yung saya kapag na-achieve mo yung mga bagay na dati ginugol mo lang. Okay, so sa mga members po, di ba, ang pinaka-message ko sa inyo, believe na you can kasi malapit ka na po doon. Hindi mo malayan sa super focus mo, sa super pagka-busy mo na init yung goals mo, hindi mo na mamalayan na super lapit ka na pala. Okay, so sa mga, di ba, magsa-start pa lang, ngayon pa lang nakapag-attend ng Zoom, sa mga nagbabalak na maging part na ng community namin, which is yung DGBiz, every opportunity po starts with a decision. Ibig sabihin, kapag may namit kang opportunity, sabihin natin, nagandahan ka, na-inspired ka sa mga speaker, sa opportunity, sa community, pero hindi ka nagde-decide, hindi ka gumagawa ng action, useless din po siya. Okay, sabihin mo na baliw ka ngayon, magagawin ko siya ng paraan, pero may something na nangyari, hindi, kumbaga, umatras ka agad, hindi po siya makakatulong. Mas maganda, maniwala ka, and then syempre, mag-decide ka 100%. Kasi ako nga din po, diba, share ko sa inyo yung journey ko. Dati, nag-decide lang din po ako, nilakasan ko loob ko, and ngayon, nakikita niyo naman yung result na meron ako. And marami pang result yung paparating. Okay? So, kung na-inspired kayo or na may mga natutunan kayo, okay lang po ba na makita ko? Halaman ko, patype nga ng number 8. Ayan. Sige nga po. Ayan. So, thank you so much po. I hope na na-inspired kayo. And hello po sa mga leaders ko po na naandito.
'Diba? So, thank you so much. And ibabalik na po natin yung spotlight sa ating napakagandang host. Ibabalik ko na po kay Coach Risa. Yan, all right. Thank you so much, 'di ba? Kay Mentor Irene sa lahat ng inspiration and message na ibinigay mo sa amin. At the same time, realizations, 'di ba? Sa lahat ng mga nandito ngayon, kung na-inspired ka, i-type mo naman I am inspired and I am next, 'di ba? Sa lahat ng results na meron siya. Ayan, so again, thank you so much po, Mentor Irene. And right now, next, 'di ba? Natatawagin ko naman, isa din pong licensed professional teacher. Okay? So, isa din po to sa mga, kumbaga, nagkaroon ng magandang journey because of our digital business. Okay? So, syempre, hindi ko na din po patatagalin. Isa din po to sa newest millionaire member, okay, ng community natin. Let's all welcome Mentor Domingo Astillero. Let's do this. Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Ayun, grabe. Grabe, ang lupit naman ng ating first sharer, di ba? At ang lupit naman ng ating host, di ba? Thank you so much, host, sa pag-intro. Ayan, hello po, may ayan. Grabe, active na active ang ating leader from South Korea. Hello po, ayan. Good evening sa inyong lahat. Bago tayo mag-start, kung naririnig nyo ako loud and clear, pakitype naman ng number 31. Ayan, ina-attract na namin yung 31 account natin dyan. Ayun. Grabe, oh. Oh, yun, active na active. So, bago tayo mag-start, syempre, kung naririnig nyo na ako, tech, pa-share naman po ng screen natin para at least, maano natin dyan, mapakilala natin yung kung sino ba yung sasalita. Kasi hindi po lahat kilala na ako. Ayan. Ayun. Yun, kung nakikita nyo na po yung slide ko, pakitype naman po dyan ng number 11. Number 11. Ayan. Ayan, okay. You know, ang bibilis. Grabe. Active na active ang mga participants natin. Ayan, shout out po pala sa mga business partner natin dyan na nasa ibang bansa. At kahit sobrang busy, nandito at para makinig. Nandito. Para makinig sa atin. Siyempre, mas lalo pa silang ma-inspire. Diba? Ay, siyempre, pakilala lang po ako. My name is Domingo Astillero Jr. Isa po akong licensed professional teacher, 6-digit income earner, and local and international travel qualifier. Ibig sabihin lang no, nakapag-travel na sa iba't ibang bansa and sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Technocrat Top 50. Yan po yung background ko, and syempre na naman. And next po, yun naman po, kung ano ba ako dati. Kung ano ba ako, kung pogi ba ako dati o ano. Yan, kung nakikita nyo dyan, grabe. Poging-pogi ako dyan dati. Ayan, bago ako na-involve sa pagpa-farming, uunahin ko muna tong first picture natin. Oo, farming na yung pinalakihan ko habang nag-aaral ako at nakapag-graduate po tayo ng college dito po sa Bicol. Okay, kung may nakakaalam po ng Bicol College or BC, ayan, sobrang busy po natin sa pag-aaral. Kaya nag-aral po tayo sa BC. Joke lang po yon. Sana natawa po kayo. And syempre, ayan po, nagturo din po tayo 2 years sa mga estudyante. And then, nung nagka-pandemic po, doon na po tayo, tinigil ko na po yung pagtuturo. Kasi sabi nga sino ba yung nagsabi? Kung alam nyo, Kim Chu ba yun? Na nagsabi na bawal lumabas. Di ba? Kasi delikado, may pandemic. That time, doon ako tinigil yung pagtuturo, bumalik tayo sa pagpa-farm. Okay? May isa po akong doon na lugar na nagtatanim ako ng kamote, mani, mais. Kung nakikita niyo na sa likod ko, mani po yan. Okay? Kung masano may bahay kubo ako dyan, sabi nga nila, bahay kubo, paligid-ligid, mga gulay. Okay? Nasa paligid po natin gulay. And syempre, kung nakikita niyo po dyan, mayroon po tayong akala ko dati, mga artista lang yung namamagasin. Ayan. Na-featured po tayo sa isang magazine as a young farmer na kumbaga batang-bata na kahit professional, ginagawa yung pagsasaka and pumunta po sa akin. Hindi ko alam na may pupunta pa pala doon sa lugar namin para interviewin ako. Wow! Ayan, wow na wow. Ayan, shout out po sa iyo, Ate Marilu. And syempre,
na ano na to, in-interview tayo tapos nalagay tayo sa isang magazine. Di ba? Artistahin na. Artistahin na. Yan. Wow. Saan pong magazine? Well, ayan. Anong magazine yan? Basta may tawag dyan, mentor. Nandito nga, hawak ko po yan. Pakita ko pa sa inyo. Para at least ma-inspired kayo. Eto, hawak-hawak ko pa yung magazine. Ayan. Carabao, the official magazine ng Philippine Carabao Center. Yan po yung magazine. FMM magazine. Grabe ka talaga, mentor. Soon, mentor, soon. And kung nakikita nyo dyan, may ilan dyang pieces of, kung yung nasa isang picture nasa taas, yan naman po, mulido po yan na tinatawag na kung basta negosyante na din po tayo dati, na nagbebenta po tayo ng mulido. Ikwento ko lang din, bago na-involve dito, bago pumunta ako ng training center, may dala-dala po akong mulido. Yung iba po, binili sa akin, yung iba po, binigay ko na lang. Na first time ko lang din that time mag-business, nagsisimula tayo sa pag-business. Doon na-involve tayo sa business. Nakita ko lang siya through online. Okay? Online ko lang siya nakita and may nakapag-invite sa akin through online lang din. Kaya sa mga OFW dyan, sa inyo lang din po ako, na-invite din through online. Kaya eto na yung journey ko. Ayan, nung nagsimula ako sa ating community and sa business natin. Pa-next po. Ayan, di ba? Grabe. Pogi. Ayan na pa. Nag-attend tayo sa isang training center diyan sa Legazpi. Ayan, kung nakikita nyo dyan, nakatalikod akong nakapula. Ayan, nagpa-picture pa kami. Siyempre, after ng event, my mom and my picture. Di ba? Kaya nakikita mo, tagong-tago pa yung picture ko nung nagsisimula ako. Poging-pogi po ako nung nagsisimula. And after 1 week po, nagawan ko po siya ng paraan. Kung iba po, nagawa ng 3 days, ako po, 1 week ko po siya nagawa ng paraan. Kung katago-tago ko pong savings, akala ko dati, nung nagbe-business po ako, nung nag-iipon po ako sa amin, may isa pa akong drum noon. Isang drum na malaki. Sabi ko, pupunin ko to ng pera. Hindi pa nga napupuno, hindi pa nga, konti pa lang yung laman. Ang ano pong ginawa ko, nilagay ko po dito sa negosyo. Kulang pa nga po yun, pang-start ko. Single ka po, sir. Yan, kulang pa nga po yun sa negosyo. Nangutang po ako para makapag-start at para maka-start na din po. And syempre, kung nakikita nyo po dyan, tumaba na po ako nung na-involve na po ako sa training center, nag-full-time na po ako. Ayan, nandyan po yung mga kasama ko. At syempre, niya si Mentor Jerwin, isa rin po yan sa nag-guide po sa atin. Nakikita nyo po yan, mataba na po yung mukhang payat dati. Ayan. Tapos ibang-iba na, the evolution of age, charot lang. Ayan, pa-next po, ano ba yung naging resulta ko na dito? Ayan, ayan na. Ito na yung buhay na nangyari sa akin. Akala ko dati, travel ko lang dito lang sa Legazpi, Ginobatan. Yun pala, mapupunta tayo ng Tagaytay. Napunta tayo ng Tagay, 1 week tayo doon, tapos nag-stay tayo sa isang bahay na high-end na bahay. Tapos, nakapagpa-picture tayo. Tapos, next, 2023, pumunta naman tayo ng Boracay. Eto, ikwento ko lang sa inyo, pangarap ko lang din tong Boracay dati. Tinanong ako ng Mentor Jessica dati, sabi sa akin ng Mentor Jessica, ano ba yung pangarap mong travel? Mentor, wala akong ibang gusto makapunta ng Boracay. Di ba? Si Mentor nga naman, pag sinabi mo, gagawin, matutupad. Ayan, 2023, nakapunta po tayo ng Boracay, kung saan napasama po tayo sa Boracay at nag-enjoy po tayo doon at lahat ng bar doon. Kwento ko doon, grabing sayawan doon. Galaxy Bar, high-end bar sa Boracay. Super saya kasi grabe. Sobrang saya ng Boracay na yan. And ngayong 2025, magkakaroon pa na naman tayo ng Boracay. Ayan, kasama ulit tayo. Mauulit yung Boracay trip natin. And ituloy natin yung kwento. First time ko lang din yung sumakay ng eroplano. Si Mentor Jessica sabi sa akin, pag first time mo sumakay ng eroplano, pag tataas na yung eroplano, huwag kang hihinga. Anong ginawa ko? Hindi ako nahinga. Ayan, sabi ko, hindi pwedeng yan. Baka malula. Ginawa ko po yon kasi first time ko. Kailangan mong maniwala sa mentor mo kasi first time mo. Yes, upline kumbaga. Pinaniwalaan ko po yun, ginawa ko po yun. And yan na po, akala ko dati, nakapunta din po tayo ng Enchanted Kingdom. Akala ko dati, rise lang sa Enchanted Kingdom yung trail or napakalupit. Yung pala, ngayon, nakakapunta na po tayo sa
Hong Kong Disneyland, Hong Kong Ocean Park, lahat po ng rides doon sinakayan po natin hanggang sa nahilo ng nahilo pero na-enjoy pa din. Ayan. And next naman po, ano ba yung next na nangyari sa atin? Ito na yung mga result or achievement naman po natin. Ayan, ito yung mga achievement natin. Kung nakikita nyo dyan, nakakasama tayo sa mga awards. Ayan, mga awards ng company, ng community. Yan po, ilan lang po yan sa mga result, hindi ko na po nasama lahat. Okay? Ito ang kwento ko po dito sa inyo. Kung dati nag-aaral po ako, nakagraduate po ako, naalala ko lang po. Nakagraduate na ako ng college, isa lang ang naalala kong award. Kung alam nyo ito sa mga datihan pa or sa mga kaedadan ko, most punctual. Anong ibig sabihin yung most punctual? Pinakamaaga ang napupunta ay pinakamaaga, walang absence sa school. Yan po yung award ko, elementary ako. Yan po yung naalala kong award ko. Kaya, grabe sa nangyari sa akin. Tingnan nyo na po sa community natin. Bukod sa may award, may kita pa. Bukod sa kumikita, may mga natutulungan din po tayong business partner. Ayan, yan po yung mga naging result. And syempre, naging Millionaires Club member. Pa-next po, Tek. Ayan, ano pa ba? At syempre, bago ko naman nakuha yon, ito yung journey ko, mga nag-guide sa akin. Mentor Joseph Lim, Mentor Elman, and Mentor Jessica May Peralta Rosal. Thank you so much, Mentor. Shoutout po sa inyo. And syempre, ang aking idol na, syempre, ako na next. Ako na next na pogi. And Mentor Jerwin Hope Peralta. And syempre, yung unang nag-share po sa atin, siya po yung nakapag-invite sa akin online. Mentor Irene Madrona po. Siya po yung nakapag-invite sa akin through online para na-involve po this community at sa company po natin. Ayan, yan po yung mga mentors natin. And syempre, yan din po yung mag-guide sa inyo dito sa community natin. Next po. Ito pa, fresh na fresh. Ano yan? Bagong ligo. Ito, dati, pinapangarap ko, sigaw na sigaw ako sa ating Hall of Fame ng Bicol, Mentor Jerwin Hope Peralta, na sabi ko, I am next, ako na next. Ngayong taon, binigay po sa atin na kasama po tayo sa top 11 ng community natin, which is pinapangarap ko lang din mapasama. Ngayon napasama na tayo. Next, tatanggalin mo lang dyan ang isang 1. Ano ang next? Top 1. O, di ba? Yan ang goal natin this 2025. At na-awardan din po tayo ng Millionaires Club awardees sa Smart Araneta. And na-awardan din po tayo sa MOA Arena ng Silver Executive Prime. O, di ba? Yan ang next goal natin, top 1 ng 2025, and para tuloy-tuloy na, syempre, Project High at ng company natin. Step by step process as long as ginagawa mo yung best mo. Okay? Next po. Ito pa, income. Ayan, syempre may mga mentors tayo na kumikita. Ayan, ginay din po tayo magkaroon ng income na ganito kalaki. Kumita po tayo ng 6-figure every month, and yan, ng 100,000 and 200,000 hanggang sa nadoble at na-triple pa. Kaya kung ginawa ko yung pagti-teacher ko, siguro nasa 5-figure lang ako, nasa 20 to 30,000, minsan hindi pa kompleto. Kung tinuloy ko yon, walang mangyayari sa akin. Okay, may mangyayari din naman sa akin, pero hindi ko makukuha ang ganitong income, ang ganitong resulta. Okay? Kaya grabe yung nangyari sa akin. Kaya tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa ito na yung naging result sa akin. Ayan. Next. Ano pa ba yung natin dyan? Slide. Ito naman yung mga naging na-realize ko na-involve ako dito sa community dahil paano ko nakuha yung journey ko dito sa at yung mga achievement ko. Ito, number 1, grateful sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ito yung pinakaano ko, lahat ng nakapaligid sa'yo, blessing yan, may naitutulong yan, may naibibigay yan sa'yo. Mag-positive or negative yan, gawin mo lang siya blessing or kung maging grateful ka lang sa kanila. Kasi pag grateful ka, every time na ano man ang hilingin mo, every time na ano man ang nangyayari sa'yo, ibibigay at ibibigay yan. Kaya maging grateful lang tayo everyday sa lahat nangyayari sa atin, mag-positive man yan or negative. Okay? Ano ba yung pangalawa natin? Ang pangalawa naman natin, ituloy-tuloy lang kung ano man ang sinimulan. Ayan. Ito ang pinakaanok sa inyo. Corny man to,
pakinggan. Corny man to, paulit-ulit yung napapakinggan sa mga mentor. Pero ito yung dapat yung gawin. Ituloy-tuloy niyo yung business. Bakit? Ako, tinuloy-tuloy ko lang din. Lagi ko yan naririnig pero sabi ko, gusto kong gawin. Tuloy-tuloy lang talaga. Kasi time will come, yung result ng mentor ko, result ng iba, magiging resulta ko din. O, kalain niyo po yun. Attraction ko lang din natin na kasama sa top ng community. Ngayon, nakasama. At maging Millionaires Club, nakasama. Kaya ituloy-tuloy lang natin. Kahit corny siya pakinggan, pero pag ginawa mo, at ito lang talaga ang dapat natin gawin, itutuloy-tuloy lang talaga natin yung negosyo at yung opportunity na nakita natin. Okay? Kung isa ka sa gustong ituloy-tuloy yung negosyo natin, i-type mo dyan. Ako na. Ako yun, ako yun, ako yun. O, di ba? Kasi kung mas maganda talaga na hindi kasi sa madalian, lifetime yung gagawin na yun, ako yun, di ba? Grabe, active na active. Kayo na yung next talaga. Ano naman yung pangatlo nating na na-realize dito sa opportunity, sa journey natin? Tek, ano pa yung pangatlo natin? Trust the process. Okay, itatagalog ko tuloy. Oo, maniwala ka lang sa proseso. Na every time ano man ang nangyayari sa'yo, step by step yan na para ka mag-improve ng mag-improve. Okay? Pero itong pinaka-ano ko sa inyo, kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, may lesson ka dyan na matutunan. Dapat huwag mo nang ulitin yan. Pwede ba siyang maulit isa o dalawa? Pero pangatlo or sunod-sunod, laging nauulit. Ibig sabihin, hindi ka natututo. Okay? Ngayon, sa proseso, dito sa negosyo natin, every time na pinagdadaanan ka ngayon, okay, may pinagdadaanan ka ngayon, may lesson yan. Yung lesson na yan, gamitin mo para next step, makalagpas ka na dyan. Okay, para tuloy-tuloy na yung proseso mo din sa negosyo, para tuloy-tuloy na din yung ika mo. Kaya magtiwala ka lang sa proseso na nangyayari sa'yo. Mag-ups and down yan, okay lang yan. Kasi sa pag-negosyo natin, walang nagnegosyo na laging taas, taas, taas. Okay, mayroon yan ups and down. Pero, pag tinuloy-tuloy mo, time will come, magiging rin yan, pataas ng pataas. Okay? Mayroon lang talagang hindi talaga yan naiiwasan sa pagiging negosyante na mayroong ups and down. Okay? Kung natututo ka, patype naman dyan ng number 3. Ayan, kung natututo ka. Baka mamaya tulog na kayo. Ayan, wag muna kayo matulog. Ayan, ang bilis naman. Yan. Yan ang gusto ko sa inyo. Bilisan lang talaga sa pag-ano. Ang next naman natin, ano ba yung pang-apat? Yan, grabe. Focus lagi sa goal. Ayan, focus tayo sa goal, wag sa kanya. Okay? Okay, itong pinakaano ko sa inyo, mag-focus tayo sa goal. Bakit? Kasi every time sa goal, may mga nagde-discourage sa atin. May mga nagsasabi sa atin, wag ka dyan, umuwi ka na, walang nagiging resulta. Bakit? Bakit ka maniniwala? Sino ba yung nakakita ng opportunity? Di ba ikaw? Hindi naman nila alam yung opportunity, hindi man nila alam yung process, di man nila alam yung in-explain sa iyo, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, ipo-focus mo lang siya, itutuloy-tuloy mo lang siya. Kailangan mo lang makinig, magpagay, kasi time will come, yung goal mo, makukuha at makukuha mo. Isipin nyo naman kami, ako, naniwala lang din, nag-focus lang ako kung anong gusto ko. Gusto kong makapag-travel. Gusto kong kumita ng malaki. O, di ba? Gusto kong tawag dyan, gusto ko pang magkaroon pa ng maraming travel. Time will come, ibibigay at bibigyan. Basta nakapokus ka sa kung ano yung gusto mo. Wag na, ako kahit sa akin, share ko lang din sa inyo. Maraming nagde-discourage sa family ko. May mga nakakausap ako, nagde-discourage sa akin. Pero hindi ako naniwala. Kasi may goal ako. Ang goal ko, naipakita na yung opportunity, nasa tamang opportunity ako. And syempre, gusto kong makuha dito sa opportunity na to, yung pinaka-main goal ko at makatulong din sa ibang tao. Kaya, iwas muna tayo. Laban lang tayo. Laban lang tayo. Pag pinauwi ka, huwag kang uuwi. Okay? Sa mga OFW dyan, pag pinanghihinaan ka ng loob, mas lalo kang i-push mo yung goal mo dito. Mas lalo kang mag-push kasi kailangan mo siya. Kasi time will come, marirealize mo, grabe, kung naniwala lang sana ako, tinuloy-tuloy ko, nakuha ko din yung goal ko. Dapat nasa huli, hindi regret. Okay? Dapat nasa huli, success. Okay? Pa-next. Ano ba yung pang-apat natin? Believe.
Oh, I believe. I believe. Ayan, i-believe. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa company. Maniwala ka sa mga mentor, sa mga kasama mo. Bakit? Ako na naniwala lang. Naniwala lang sa sarili. Sabi ko, kaya ko din. Kaya ko din. Kaya ko din. Sabi ko, lagi akong nasa babata. Lagi akong sumisigaw. Siguro akong pinakamaingay lagi. Pag may mga event. Pero isipin nyo, pinakamaingay. Ibig sabihin, ina-attract niya na yung susunod na awards, siya na. O ako na yun. O, di ba? Kaya yun, pinakamaingay, pinaka naniniwala. Ako yun. Kayo din, dapat ganun din. Maniwala din kayo sa sarili nyo. Mas maniwala kayo sa sarili nyo kasi kayo lang nakakakontrol sa sarili nyo. Okay? Yun lang po, and ang last message ko na lang po, itong maiiwan ko sa inyo. Last, ayan. Humility is the foundation of greatness. Okay? Ano man ang naging, alam mo, sa mga bago dito, wala ka pa naman naging resulta. Pag nagka-resulta ka, maging humble or humble lang tayo. Okay? Pag naging humble tayo, every time na may mga lumalapit, may mga tao, ang bilis lang, ang gaan lang binibigay ng blessing. Okay? Pag may resulta ako, sabi ko nga sa sarili ko, kahit may resulta ako, ganun at ganun pa rin ako. Na nakikinig sa mga mentor, nagpapagay ng maayos, kung anong sabihin, sinusunod, yes, upline pa rin. Okay, yes, upline pa rin po tayo. Okay? Sabi nga ng narinig ko kanina dun sa, yun isa ko kaninang last na pang number 5, believe and be humble. Okay? After mo believe, after mo ka-resulta, maging humble ka. Maging humble ka kasi ito yon, pag binigay sa'yo, ibibigay sa tang tuloy-tuloy. Pag humble ka, humble down ka lang. Okay? At syempre, pag nag-believe ka naman sa sarili mo, step by step yan, ibibigay. Okay? And sa mga member, last na sasabihin ko, tuloy-tuloy lang natin. Di ba? Diba? Tuloy-tuloy lang natin. Time will come, ikaw na yung mag-share dito. Ikaw na yung may award. Ikaw na yung ma-awardan ng MC. Ikaw na yung makakapag-travel. Okay? Sa mga hindi pa po member dito, kung ako po sa inyo, simulan niyo po yung opportunity. Napakaganda, gagawin lang at pagtutulungan lang po natin. Okay, sa mga OFW business partner natin, maniwala lang po kayo sa mga mga mentors nyo at sa mga coaches na nakapag-present sa inyo o nakapag-invite sa inyo. Kasi time will come, yung gusto nyo at goal nyo, makukuha nyo po yan. In the times come. Okay? Thank you so much po. Ibabalik ko na po sa ating napakagandang host, Coach Risa. Alright, ayan. So, thank you so much, Mentor Domingo. Okay, sa lahat po ng ibinigay mo na message sa amin right now. At the same time, di ba, sa inspiration din sa lahat ng naging journey mo dito. At the same time, sa lahat ng naging results mo, di ba? Yung mga travel and lahat-lahat na naging result mo ngayon. Congratulations and thank you so much. So sa lahat ng mga nandito ngayon, i-type mo ng I am next, okay? Na ikaw na din yung next, okay? I-feel mo na ikaw na din yung next. Ayan, so thank you so much. Again, Mentor Domingo, at the same time, thank you so much sa lahat ng mga nagko-comment ng I am next, okay? Ayan, so ngayon naman, ayun, so hold on lang tayo kasi yung last speaker natin na tatawagin ko, ito naman is estudyante lang din naman before, pero right now, di ba, part na din po ng Millionaire Circle at the same time, na-awardan din ng top 20 dito sa ating community. Okay? Hindi ka na din papatagalin. Let's all welcome Mentor Archie Berwega. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this. Hello. Good evening po sa inyong lahat. If you can hear me loud and clear, can you please type number 1? Ayan, of course, hello po sa buong member and mga participants na nandito. Good evening po sa inyong lahat. And Merry Christmas! Guys. Just a few days na lang po. Pasko na. Tomorrow, another day. Pasko na. Ayan, hello po sa mga mentors na nandito. Hello kay Mentor Jessica,
Mentor Jerwin, and hello po sa buong Billionaires International family. I'm so happy na ma-meet po kayong lahat na nandito. Hello po, ayan sa mga OFW member na nandito. Hello po kay Ate Lourdes na naka-open ng camera. Yeah, Ate Tinay, and of course, hello sa mga thank you so much sa mga nag-share kanina kay Coach Yen, kay Coach Dom. Di ba no, grabe no. And so the story was so inspiring. Lahat tayo na-inspire, di ba? Iba't ibang kwento, iba't ibang, syempre, both of them, they are licensed, both of them, they are professional teacher, both of them workers. Ako naman, I have different story naman to share to you guys na I am not unemployed. Wala pa po akong naranasan any trabaho. Hindi pa po ako naging empleyado, hindi rin po ako naging professional. Ayan. Kasi po, na-meet ko po, mostly ito po yung first ever source of income ko since 3 years ago. Ayan. So, of course, yeah. Thank you so much sa ating host, kay Coach Teresa, and sa ating tech. Ayan. Mag-share screen lang po ako para po makita nyo rin ang aking slide. Ayan. So, can you see my slide? Ayan. So, comment naman ng number 1. Type naman ng 1, number 1 lang. If it's clear, ayun no. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. So, my name is Archie Beruega. I'm a former college student. Right now, I am 23 years old. I am part of Millionaires Club member. And naging part din pa ako ng ISTA 500, ng Alliance Innovation Global. I am also, recently lang po, I am a Technocrat Top 10 year 2023. Sorry, 2023. And I am a multiple, I mean 2024, sorry. I am a multiple six-figure tech receiver and multiple international and local travel qualifier. Sa mga hindi po nakakaalam na nandito, ako po ay nagsimula, wait lang ha. Ako po ay, wait, para po awareness ng lahat. Ako po ay nagsimula ng college na din pa lang po ako. Nagsimula po ako sa business na to at the age of 19. So, I've been here for 3 years na po. Ayan po yung mga pictures ko when I was in college student. Nag-school pa ako sa Mandaluyong kasi for one good reason na pag doon ka nag-school, sabi ng parents ko, you will have a good job, you will find a lot of opportunity sa eskwelahan na sa Manila because yun yung university meron ka eh. So, doon nagsimula lahat. Yun yung naging kwento ko. And then suddenly, na ko po yung isang negosyo, Mentor Jerwin. Doon ko na doon ko nakita yung negosyo na sabi ko it can be helpful sa akin in my situation that time because ako po ay pandemic nag-join. So imagine niyo po no, nung pandemic nagkaroon tayo ng opportunity, i-grab natin, and then suddenly ito na po tayo right now. So ako po bilang isang estudyante na nagsimula, yung kwento ko nandito, i-share ko sa inyo how paano ko na narating yung ganito na na sobrang kumbaga para sa akin ang dami ko na experience sa negosyo na worthless. I mean worth it, sorry. Worthless before na ngayon worth it na siya kasi because of the community and yung sabi ng mga naunang speakers kanina, you just need to have faith sa mga mentors mo na nandito. Ito po ako. Actually, I am ano po ako, tunog kilay na estudyante. Ayan. So, sharing, uh, this, this- ano, I'm sharing some of my grades to you guys. So, finally, I just want to have quote sa inyong lahat na gusto kong maintindihan nyo. Okay, I want you to understand na grades doesn't define your future. Ibig sabihin, hindi naman siya nakikita kung talino ka, hindi naman siya nakikita kung alam mo yun, matapos pinag-aralan mo. It's all upon, mas okay nga kung meron ka ng work, may diskarte ka. Diskarte ka na, may diploma ka pa. Di ba, a lot of people right now is really, di ba nagkaroon tayo ng issue, ano ba pipiliin mo, diploma o diskarte? Why, di ba? Mas, bakit ka pipili ng isa? Pwede ka na magkaroon ng dalawa. Diba? Two is better than one. So, yan guys. And of course, that's gonna be a short background po natin na nandito. Hello po sa mga taga-Europe na nandito. Hello po sa mga taga Hong Kong na nandito at mga taga-US and lahat ng bansa na nandito. Good evening po. I know for sure you miss Philippines para sa party and Christmas. And of course, ito po yung mga achievements ko here in doing business.
ay ang fun, yan. So sabi nga ni Coach ay kanina, sabi ni Coach ay kanina, yan, hold on, wait lang. Ayun, sorry, nawala ako. Ayan, okay na. And of course, ayan, sabi ni Coach ay kanina, di ba siya din, from, alam mo yun, parang hindi na, ayaw, ano, hindi na hagala right now, di ba? Gustong-gusto niya lang makapunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, di ba? Ganun din po ako. As Gen Z na katulad po ninyo, ako po ay nakarating na in different places here, na mga travel destinations sa Pilipinas, nakapag Baguio, San Juan La Union, nakapag Cebu, Subic dito po yan sa one of the, kumbaga, magandang beach sa Bicol. Naman po, ano ba, to? Tagaytay, yung isa dyan sa pinakagilid. Yan po yung mga napuntahan ko. And it's because of the community that we have right now. It's because of the decision na gusto ko mag-try before. So, of course, eto pa, this year, recent, ayan, KUDCAD, ayan, it's gonna be free travel ni Mentor Jerwin para sa amin. So, isa po ako sa mga achiever niya, di ba? If you can see, taba-taba ako sa picture to. And of course, ayan, thank you so much, Mentor Jerwin, for the privilege na makasama tayo for this free travel going to KUDCAD. One of the magandang tourist destination sa Camusur, the last resort. And of course, Boracay also, ito ang incentive and free trip with Mentor Jerwin again. So, within ang daming mga free trip sa community meron tayo. It's really privilege, guys. Kaya, again, isa yun sa mga nagustuhan ko sa negosyo. Kasi yun, kumikita ka ng malaki, you are earning big, di ba? Nagkaroon ka ng growth, marami ka ng experience. Hindi, meron pa mga travel na libre. Di ba? Sa ang kumpanya, merong mga free travel. So, siyempre, it's because of our community. And of course, maliban dyan, of local, I also went into other countries. Naman po is personal expenses. Ibig sabihin, sariling gastos na naman po ang ginamit dito. I already went in Macau, China. So, napuntahan ko na po yung Macau last year. And of course, I also went in Hong Kong. Ayan. So, one of the magical places on earth, ayan, Disneyland. I stayed there for 4 days, 3 nights. And may namit po ko dyan mga members, may namit po ako dyan ng mga leaders ng buong community naman, ng buong technocrat. Ayan. So, may mga namit po ako dyan sa ano natin, sa pag-Hong Kong. Ay, nakasama ko dyan si Ate Tinay, actually. From Hong Kong to Macau, nakasama ko dyan si Ate Tinay. And si Ate Angelica, ay di, alam ko yung pangalan isa eh. So basta may mga nakasama kami dyan na travel from Hong Kong going to Macau. And it's really, tawag ito, sobrang saya. Kasi guys, andun yung kumbaga, at a very young age, nakapag-travel ka with your own money, nakapag-travel ka because kapag sisikap na meron ka, nakapag-travel ka because of the business that you did for the past 3 years ago. So, yun po yung nangyari sa akin na sa negosyo to. And of course, syempre, that was the memorable experience, diba? Unforgettable experience, and one of the happy core memory na meron tayo. And of course, maliban po dyan, I also and Millionaires Club member last year. Ay, nahit ko na po yung 1 million sa negosyo natin. At the age of 22, ayan. 22 years old pa lang po ako, ano na po ako, certified millionaire ng ating community natin. And of course, maliban po dyan, last year din po ito, top 14 tayo ng Technocrat and top 13 ng Project High. And of course, recently lang po, I was awarded as Technocrat Top 10, diba, ng ating community. Sobrang saya. Kasi out of hundreds na meron tayo sa community natin, we are ranked at top 10, di ba? This rank po is, sabi ko, listed and ranking based on income sa a year. Year po na pag-grind and pag-hustle. So, lahat po yan, siyempre, because of the community, because of the guidance of the mentors in our community. And of course, maliban po dyan, ayan, I am a 6-figure check achiever po multiple times. Nakapag-check na po ng 102,000 and 201,000. Goal ko naman po, di ba? Sana ibalik. Makapag-check naman ulit ng at least 500,000 pesos here sa ating community. Kumbaga,
Yan yung sa mga magandang experience ko sa life. Sabi ko, grabe no, at the very young age, meron tayong ganyan na kalaki and kalaking kinikita na negosyong meron tayo. And of course, I am a six-figure income earner for multiple times. Ibig sabihin, yun po yung kinikita natin monthly, di ba? So, of course, maliban din po dyan, ayan, at maliban din po dyan, yun po yung mga achievements ko here in business. Actually, sobrang dami po mga achievements here in business. Sobrang dami pong mga nakuha because of this business na ginawa po natin. And of course, I just want to I just want to share to you, diba? Before this year ends, before matapos yung 2024, I just want to share to you my 5 biggest lessons this year. So, for those everyone na, siyempre, gusto kong malaman yung lahat, it's gonna be for general, may mga hubbers, non-hubbers, members, non-members, and our partners abroad. So, my first lesson this year is all about don't validate yourself to other people. Maraming akong naririnig. For example, FW members. Diba? For example, if you want to do something na sa tingin mo makakatulong sa sayo, sa life mo, do it. Diba? Don't ask for a suggestion to other people because hindi mo lilid yun. Para sa, alam mo yun, maglilid yun into something na pwedeng ma-deceive ka in terms of education. Una yun, for example, may ginagawa kang negosyo, blah, 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 gusto mo siyang i-try. Don't ask your friend about, hey, friend, ano ba, maganda kaya to na gawin kong negosyo? Ano bang alam ng kaibigan mo sa negosyong meron ka? Diba? First, really common sa family members. Ano bang alam ng family members mo sa negosyong meron ka? Nakahanda ka ng training, ng orientation, ng briefing? Ano ba yung basic for memory nila or knowledge nila about business? Ibig sabihin, if you have something in you, ginagawa mo right now, di ba? All you need to do is paniwalaan mo yung sarili mo. Di ba? Don't validate yourself to other people. Kapag meron kang gustong gawin, gawin. As long as, di ba? As long as you are ready for the consequences of your action. Lagi sabi ni Mentor Jessica, ito yung pinaka namatak sa akin na lagi niyang binabanggit sa akin before na ako isang hubber. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your action. Ibig sabihin, be ready. We are free, di ba? Ang Pilipinas nga, democratic country, di ba? We have the freedom to choose. But of course, be ready sa lahat ng mga consequences na pwede mong makuha, pwede mong ma-experience dapat pwede ka na i-solve yun lahat. Or ano ba, harapin. So, you yourself is enough. Okay? And number 2, na realization ko this year, be happy what you have. Be happy for what you have, sorry. Be happy for what you have. May mga bagay na hiningi tayo kay universe, di ba? Kay creator, kay God, kay Allah, kung sino man po yan na divine mercy na pinapaniwalaan natin. Di ba marami tayong hinihingi, pinag-pray sa kanya na hindi natupad. Pero marami din siyang binigay sa atin na hindi mo naman pinag-pray galing sa kanya. Ibig sabihin, be happy sa kung anong merong. Kumita ka ng malaki, be happy. Kumita ka ng maliit, be happy. Kumita ka ng ganito, ganyan, be happy. Meron kang ganito, be happy. Wala ka ng ganito, be happy. Because always remember, yung life na meron ka right now, pinapangarap yun ng ibang tao na meron din silang katulad ng life mo. Always remember, yung life na meron ka right now, how I wish, diba? Yung ibang tao nangangarap na gusto ko rin ng buhay niya, gusto ko rin naman ng buhay niya, gusto ko rin ng buhay niya. Pero ikaw, you are a complaint. You are complaining about your life. Kaya, kung anong meron ka right now, treasure it. Diba? Embrace for what you have right now. Nag-fail ka, embrace, be happy. Kasi kayo yun eh. Ako, I always do believe na kung anong meron ka, diba? Be happy for that. And I know for sure, kapag anong meron ka, share it to everybody. As long as na hindi ka sobra. Okay? Sa giving. Alright? Kaya, kasi sa mga lagi ko tong kumbaga, ko sa sarili ko, tawag ito, quote ko sa sarili ko, na for whatever I have right now, I need to be happy. Okay? And number 3, achievement is not a monetary value.
So, sa mga nandito, members, non-members, sa mga members nandito, FW, resident abroad, Habers man yan, achievement is not in monetary value. Ibig sabihin, hindi naman nakikita na kinikita mo yung achievements na meron. Wag mong ano, wag mong, wag mong basehan yung kinikita mo na wag mong ibase yung galing mo sa kinikita mo. Ayun, I got the right word. Wag mong ibase, don't base your skills based on your kinikita. Kasi may mga bagay ka na na-achieve na hindi naman nila ng monetary value. Number one, when you grow as a person, when you have learnings, when you have knowledge, pag meron ka natulong ibang tao, blah, 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 ibig sabihin, hindi naman lang sa monetary value, yung pwede magkaroon ka ng achievements because sa maraming bagay, pwede mong siyang maging achievements. Okay? So, kaya you're up, diba, this year, 2024 is already, at the peak of ending. Malapit na matapos yung 2024. Kaya, sa mga nandito, diba, forgive yourself. Forgive yourself, diba? Forgive yourself sa mga bagay na feeling mo failure ka, sa mga bagay na feeling mo hindi mo ginawa yung part mo. It's fine, diba? Forgive yourself sa mga bagay na, diba, hindi mo na todo. Because we still have another year. You still have another year. 2025 is another year for it na gawin mo yung best mo ulit. Diba? Huwag mo lang uulitin yung ginawa mo 2024. Because sayang naman yung buong taon. Okay? And of course, number 4, value your business. Ako, I always do whenever whatever I am doing, I always need to do business. Ibig sabihin, nandiyan ka sa abroad, diba? Gawin mo yung negosyo kahit basic ka, as a hub ka, gawin mo yung negosyo meron ka. Diba? Member ka, pero wala ka naman sa gawin mo yung business. Be committed on your business. Diba? Hubber ka, diba? Nasaan ka man, gawin mo yung negosyo. Araw-araw dapat may negosyo. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, always value your business. When you are referring on valuing your business, and also value your mentors. Value those people na tinutulungan ka. Value your coach, value mo yung mga tao nag-training, value mo yung tao nag-share ng mga inspiration sa inyo, value mo silang lahat because it's a way na when you valuing, but when you are giving value on something, that something will give value to you too. Ibig sabihin, it's a two-way. Kumbaga, it's a two-way feeling. Anong binigay mo, babalik din naman yun sa'yo. And of course, number 5, be grateful. May mga bagay tayo na minsan hindi mo alam bakit mo na-experience, bakit yun yung pinili mo, bakit yun yung nangyari sa'yo right now, bakit ito ka pa rin na right now, bakit hindi ka pa nag-grow, bakit hindi ka pa nag-aalagwa sa anong meron ka right now, bakit hindi mo nakuha yung goals mo. Diba? Lahat ng bagay na yan, they are all connected on one. Ibig sabihin, isa lang yung pupuntahan yan. Ibig sabihin, kapag nahihirapan ka on something, be grateful. Pag masaya ka on something, be grateful. Ibig sabihin, wala namang bayad yung pagiging grateful. Pero when you are grateful kasi, mas nakakaisip ka pa ng something, na good. Ibig sabihin, it gives you positivity. So, be grateful, diba? Pag nag-ask ka, tapos binigay sa'yo, be grateful. Diba? Nag-ask ka, di sa'yo binigay, be grateful pa din. Malay mo, may ibang bibigay sa'yo na mas deserving ka. And that's gonna be my 5 biggest lesson this year. And for my final message for all na nandito, sa mga non-members na nandito, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na this year, we're gonna be, siguro, it's our year. Wala. Maybe sa iba naman, abundant year naman ito. Pero we still survive year 2024. And I know for sure, we're gonna be surviving again for the next year, 2024. This year, diba, kung meron kang mga maling decisions sa buhay, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang isipin. Diba, kasi past na yun eh. Always focus on present time. Sa mga non-members, diba, you decide, dapat this December, dapat makapag-member ka. Para on January mismo, di ba, starting of the year as a business owner. This means,
dapat January, negosyan ka na. Para, di ba, connected ka sa tracking record mo. And of course, sa mga members na nandito, hubbers na nandito, always do your best at all. Kasi when you are doing your best, wala kang regret eh. When you are doing your part, wala kang regret. And kapag may mga times na, alam mo, may mga times kasi na nag-regret ka, may mga times na nag-fail ka, may mga times na ganyan, ganyan, di ba? Hindi mo alam anong gagawin mo. Hindi mo alam paano ko sisimulan yung 2025, paano ko tapusin yung 2024, di ba? Paano ko i-end yung year na to at paano ko simulan yung next year. Di ba? Huwag ka masyadong para isip ng napakalaki na iniisip mo. Just focus on improving yourself, loving yourself, and giving value in yourself on what way. And investing in yourself pa rin. Dapat kumikita ka ng pera, dapat masaya ka, dapat na-enjoy mo yung kinikita mo, dapat masaya ka sa life mo, sa life mo right now. Kasi maraming tao ang kumikita ng ganito pero hindi masaya. Yung mga tao naman hindi kumikita ng ganito pero sobrang saya. Ibig sabihin, kung meron kang ganito, it's your privilege and dapat mas masaya. And with that, di ba? Thank you so much, guys, for having me here on your Zoom. I know for sure, malapit na yung Pasko and New Year. I am wishing, guys, I am wishing everybody grateful and blissful and strong 2025. Thank you so much, back to our host, Coach Teresa. Yes, ayan. So thank you so much, Mentor Archie, sa lahat ng message and inspiration mo. Kumbaga, thank you so much din sa lahat ng mga speaker natin for today, di ba? Sa lahat ng mga message, di ba? How to end 2024 strong and how to start 2025 stronger. Okay? So again, thank you so much, Mentor Irene, Mentor Domingo, and Mentor Archie. We are grateful po sa lahat ng binigay nyo, ibinahagi sa amin for today. Okay? So, Mentor, pwede pong pa-open ang camera para po makapag-photo off tayo. Ayan. So, open po tayo ng camera, Mentor Irene and Mentor Domingo. Okay? And sa lahat po ng mga nandito ngayon, please open your camera para naman po makasali tayo, makasama tayo sa ating photo off ng event natin for today. Okay? Ayan. So, Tek, ikaw na